Ciao Raga! Gusto Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, ang video na ito ay tungkol sa mga bonuses o rimborso na para sa sektor na lavoro domestiko. Pero makinig na maigi ha at saka panoodin ng buo ang video ito para maging malinaw sa iyo. Bakit? Dahil ang bonus o rimborso na pag-uusapan natin ngayon ay hindi dahil sa ikaw ay naglalaboro bilang isang golf, badante o babysitter ay right away ay pwede ka na agad na mag-apply at saka makatanggap. Hindi gayon ha. Kaya kailangan na panoorin para malaman ang detalye. Mayroon kasing mga certain requirements at saka qualifications na dapat na ma-meet ng isang aplikante bago siya makapag-apply at saka kung siya ay pwede na makatanggap. Para kanino talaga ang bonus golf Badante ngayong 2026? Alamin natin ang detalye raga dopo na sigla, partiamo! Kagaya ng mga nakalipas sa taon, kahit ngayong 2026 ay mayroong mga bonuses o reimburso o benepisyo o financial support na nakalaan para sa sektore na lavoro domestiko. Ang kaibahan nga lang itong tinutukoy natin ng mga bonuses o reimburso, hindi iyan galing sa government funds, kundi iyan ay manggagaling doon sa Casa Colf. Kaya naman dapat na ang datore di lavoro at saka yung kanyang worker ay registered at nagbabayad ng kontributi sa Casa Colf. Ano kayang Casa Colf na binabanggit natin? Ang Casa Colf ay isang instrumento na nakapaloob sa CCNL ng lavoro domestiko na siyang nagbibigay ng mga benepisyo sa parehong mga kasambahay, yung mga nagtatrabaho at sa kanilang mga registered na employers. Ang mga registered employers or datore di lavoro ang siyang mayroong responsibilidad para sa pagbabayad ng kontribusyon na 0.06 euros. Ibig sabihin ay 6 centesimi kada oras. Yun yung kontribusyon. Ang nagso-shoulder niyang kontributi ay ang datore at saka yung lavoratore, yung worker, na ang hatian ay gaya na re. 0.04 or 4 centesimi kada oras ang employer ang nagbabayad niyan. Yun yung kanyang kaparte, yun yung sino-shoulder niya. Samantalang yung natitira, dahil 0.06 nga, yung natitira na 0.02 or 2 centesimi kada oras, ang nagbabayad naman yan, ang may share naman diyan ay yung empleyado o yung worker. Ang quarterly na pagbabayad ay dapat kalkulahin batay sa lahat ng oras na ipinagtrabaho sa quarter na iyon. Kung ang kabuoang bayad ay mas mababa sa 25 euros kada taon, yan ang minimum na threshold para sa pag-claim ng benepisyo, ang halaga ay maaari na dagdagan sa pamamagitan ng pagbabayad ng voluntaryong kontribusyon. Para sa mga golf, badante o babysitter, kung sakali na higit sa isa ang kanilang amo, lahat ng kontribusyon na binabayaran ng lahat ng mga employers na may mga kontratang may bisa sa oras ng pag-claim ng benepisyo ay pagsasama-samahin. Nakapaloob din sa CCNL ng lavoro domestiko ang legalities ukol diyan sa Casa Colf. Kagaya ng ating na-explain na dati pa. Okay? Para malaman mo kung ikaw ay pinagbabayad ng iyong datore di lavoro ng kontributi para sa Casa Colf doon sa bulletin ni IMPS na binabayaran ng iyong amo, doon mo dapat na titingnan. Doon mo dapat na i-check. At dapat doon sa bulletin ni IMPS ay makikita mo ang kodisyen na F2 dahil yan ang code ng Casa Colf. Tapos ay mayroong amount dapat na nababayaran. Kapag ka ang iyong bulletin ni IMPS ay walang nakalagay doon na F2 or zero ang amount na nakalagay, meaning ay hindi ka naipagbayad ng iyong amo ng kontributi sa Casa Colf. Ang effect niyan, dahil hindi ka pinagbabayad ng kontributi sa Casa Colf, if ever na mayroong bonus o rimborso o benepisyo na pwede mo sanang matanggap mula sa Casa Colf,
hindi ka makakatanggap dahil nga nang hindi registered ang iyong amo sa Kasakolf. In that way ay ikaw hindi rin registered. Ano-ano ga ang mga bonuses o rimborso na pwedeng matanggap kapag ang datore di lavoro at ang isang kolf, badante o babysitter ay registered parehas at nagbabayad ng kontributi sa Kasakolf? Makikita din sa official website ng Kasakolf na mayroong prestasyoni na specifically para sa mga dependenti o workers. At mayroon na specifically din para naman sa mga datore di lavoro o amo. Kaya parehas na yung worker at saka yung employer ay maaaring makatanggap ng bonus, reimburso, or benepisyo mula sa Kasakolf. Kagaya ng ating pinagpauna na kanina, hindi ibig sabihin na dahil ikaw ay isang kolf, badante o babysitter, ay pwede ka na agad na mag-apply at makatanggap halimbawa ng isang reimburso o ng isang bonus or ng isang benepisyo. Una, hindi lang dapat ay member ka ng Kasakolf at ipinagbabayad ng kontributi. Para kasi doon sa mga specific na bonus o reimburso, mayroon ding mga specific na qualifications kada bonus, reimburso o benepisyo. Example, bonus na 500 euros kada filyonato. Yan ay para sa mga kolf na ina na nagkaroon ng bagong baby. Mayroon ding reimburso na up to 2,000 euros para sa mga espese na nagastos durante ng gravidansa o pagbubuntis noong ina. Maging reimburso kapag ka aksidente, naoperahan at hindi nakapaglaboro. Mayroon ding indemnita giornaliera kung sakali na ma-confine. Yan yung mga ibinibigay ni Kasakolf. Nabanggit na din sa previous vlog, kung ikaw ay lagi nanonood ng aming mga videos, na in case na pumanaw ang worker, ang Kasakolf ay mayroong kontributo na 1,000 euros na ibinibigay para sa funeral expenses o kaya naman ay gastos para sa pagpapauwi ng katawan ng pumanaw sa kanyang country of origin. Dahil diyan, kung ikaw ay isang kolf, badante o babysitter, kontrolin mo na agad kung ikaw ay ipinagbabayad ng Kasakolf o hindi, para aware ka sa mga karapatan mo bilang isang manggagawa, bilang isang worker. Just in case na sa panahon na pangangailangan ay maaari mong matanggap ang para sa iyo bilang isang laboratory. Kaya maigi na aware ka sa mga bagay na ito. Ang lahat ng info, lahat ng mga prestasyoni o bonus, reimburso o benepisyo na ibinibigay ni Kasakolf, pati yung mga modulo at saka kung paano mag-process ng application ay nasa kanilang official website. At maaari din na bisitahin yung kanilang official na Facebook page para sa iba pang mga information. Ang mga links na mga iyan, nung Facebook page at saka noong official website, ay ilalagay ko sa comment section para madali mong puntahan at madali mong mabisita. Yun raga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang pinag-usapan natin sa video na ito. Sana ay ma-share mo rin sa iba doon sa mga kakilala mo, sa mga kamag-anak mo na alam mo na makakatulong din sa kanila ang information na pinag-usapan natin sa video na ito. Maraming salamat sa patuloy na panonood mo raga. Maraming salamat din sa patuloy mong pagtitiwala. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!